Good morning everybody. This is the video segment of our show. Kung makikita nyo, sorry, we have to apologize because hindi namin nakuha ng live si Mr. Jojo Rome. Lilipad na kasi siya. Actually, lumilipad ba? Hindi. Pwede din. Pwede rin. Anyway, actually, he's already flying off to Davao. So we had to tape this portion of the interview para malaman niyo rin. Pag-usapan natin ngayon, di ba, Farm Nation. Farm Nation. Farm Nation. September 22. September 22 sa UP. UP Diliman. Ayun, okay. Anyway, bago natin pag-usapan yung event, may tatanong muna ako sa'yo. Yes. I mean, kasi naririnig ko sa'yo lagi yung urban container gardening. Ano ba yung urban container gardening? Urban container gardening is yung pagtatanim ng gulay sa paso dito sa syudad mismo. So, paso, ibig sabihin ng paso, yung parang ganyan, yung paso. Yung typical na hindi yon, yung hindi yun. Clay pots, hindi yon. Paso, yung mga empty, recyclable or reusable na mga PET bottles, tapos may Tetra Packs. May mga Tetra, pwede gamitin yan. Pwede mong tahiin yon at pwede mo nang gawing pot. Teka. Sandali lang. I think meron tayong example dito. Mayroon ka bang dala? Ayun, yan. Ito. Ito yan. Ayan. Paano Dala mo pala. Yan. For example, ito. Yan, bote, okay. Ito ay empty bottle ng soda, no? Soda bottle. Oo. Tapos, putulin mo lang siya dito at baliktarin mo. Ano mangyayari yan? Magiging paso na siya. Paso na nga. Ang maganda dito, self-irrigating pot. Self-irrigating. Pag dilig mo dito, yung tubig sa ilalim, papasok ba? Pupunta sa ilalim, at saka, yun na yung kanyang sisipsipin. Para inumin niya yung tubig na dito. Yun din yun. Yes, ito yung example kung paano natin transform isang basura. Ginamitan, ni-reuse natin. Hindi, bago siya babalik sa recycling plant, na kailangan ulit ng energy para ma-recycle, bago siya babalik doon sa planta, gagamitin natin. I-reuse natin, mas less energy yung ano. So, taniman ng gulay, yan, may social value siya. May social value. Pagkain siya. Lalo na ngayon, issue yung basura na yan. Ano? Basura at saka pagkain, yun yung dalawang problema ina-address natin dito. Sa urban Pagkain. container gardening. Madaling makita yung sa pagkain dito sa urban container gardening. Lalo na ngayon, mahal yung gulay. Dahil yung pinaka-supplier natin, which is Benguet, major supplier yun ng gulay sa Maynila, nasalanta sila ng habagat. Yung kalsada nasira, tapos hindi makapasok hindi sila makadaan. So, nagiging mahal yung gulay. Pagdating dito sa Maynila, hindi na makaya nating bilhin. I mean, to give you an example, kasi pumunta din ako sa grocery. Magkano yung lettuce ngayon? Yung lettuce ngayon, mga 300 plus per kilo. So Davao, 380 to. Ngayon, ang pinakamura is about 125. At saka hindi natin alam kung paano pinalagaan yun. Hindi natin alam. Pero pag mag-container garden ka, tapos tanim ka ng lettuce, that 382 will become your savings. Saving na yun. Kasi hindi ka na magka-cash out doon eh. Actually, yung lettuce seeds, magkano lang ba yun? Per kilo yata? Hindi, walang per kilo. May pouch lang siya. Sachet lang. Mayroon ng about 1,000 seeds yun. 1,000 seeds na yun. So, minsan nga, 3,000 seeds. Mga about 60 to 90 pesos. Depende sa variety yun. Depende sa variety. Yung 60 seeds na yun, na yun? Siyempre, more than 1 kilo. Yung 60 pesos na seeds, pag matanim mo yun at ma-harvest, more than 1 kilo. More than 1 kilo. It will be about, ka-harvest ka doon ng about 30 kilos. 30 to 40 kilos. 30 kilos. Pero yung tipid mo. Tapos ikaw pa yung magpapalaki. So, kailangan lang ng siguro about 1 to 2 hours a day. 1 to 2 hours Lalo na yung self-irrigating pot. Pakita natin. Ulit.
Dito mo tatanim mismo. Lagyan ng lupa. Oo. Tuturuan natin yung mga tao during farm mission kung paano magawa ng sariling lupa, no? Ay, gagawa ka ng sariling lupa? Yung growing medium. Aba? Growing medium. So, Okay. turuan natin siya paano magtanim. Tapos, pag lumaki yun, makaharvest ka dito about 200 to 300 grams na lettuce. Tutubo dito. Talaga? Yes, oo. Aba? Eh, malaking tipid po yan, mga kababayan. Tapos, ang maganda dito, diligan mo lang siya isang beses. Tapos, maski 1 week, pwede ka rin hindi magdilig. Ibig sabihin, tipid sa oras. Ayun. Lalo na dito sa urban centers na nagmamadali tayo palagi. So, mas magandang ano ito. Kaya ituturo natin to kasi ito yung suitable dito sa urban centers. Ayun. Eh, bakit ba nagiging mahal yung gulay? Eh, ganun lang pala ang presyo ng seeds. Bakit nagiging mahal yung gulay? Maraming factor po bakit mataas yung presyo ng gulay. Unang-una, yung labor. Yung labor. Factors of production yun. Labor, yung land mismo, lalo na pag nire-rentahan mo, factor in mo yung cost ng land. Yung inputs, sa ngayon, conventional agriculture that is intensive modern agriculture, sinasabi nila, nag-umagabi talaga tayo ng highly dependent tayo sa chemical in order for it to grow. Okay. So chemicals are very expensive. Hindi sa atin yan. Hindi natin kayang gawin yan. Fertilizers and pesticides and other inputs na ilalagay natin, they are cost mahal yun. So yun yung isang rason bakit mataas. Plus yung sitwasyon sa kalsada natin. Yung delivery, yung cost of transport, i-add up pa nila doon. Ayun. Depende yun sa distansya. Pag malayo, at saka mahirap ipalabas sa farm, i-add on nila yung cost ng transportation. Lahat yun ang binabayaran mo talaga, hindi yung actual product. Konti na lang yung konti na lang yung actual product. Kasi ang binabayad mo, delivery, etc. So, kaya pala, yung binabayaran natin yung gasolina din. Ang dito, kaya pag mahal yung gasolina, parang nag-worry tayo na, ay, tumaas na naman yung gasolina. Anong connection ng gasolina, ng presyo ng gasolina sa mga pagkain, yung, for example, vegetables, yun pala yung transportation cost. Ayun. Yung gasolina na ginagamit natin sa mga sasakyan, yung transport facilities natin. At isa pa, ang hindi natin nakukost, yung effect. Pag kumain tayo ng vegetables, fruits and vegetables na pinalaki sa chemicals, hindi natin malaman kung gaano kamahal yung paggamot dahil nagkasakit tayo. Sanhi ng chemicals. So, yun yung hindi natin ma-cost. Pero pag mag-grow ka ng sarili mo, alam mo kung anong nilagay mo dyan, di ba? alam mo, kasi galing lang sa bahay yung lahat ng inputs. So, cheaper, safer. Safer, nutritious, yan yung definition ng food security. Ngayon, Availability, accessibility, and affordability to safe and nutritious food. Tatlong A yun availability, accessibility, and affordability. Dapat yung tatlo andyan para magiging secured ka or food, yan yung food security tinatawag natin. Pero ako tinitignan ko to, Pwede pala sa loob ng bahay to, Pwede, depende sa tanim. Sa bakuran. Hindi. Kung nilagay mo lang dito, kunyari sa lamesa, ganyan, may tanim na dyan. Fresh, tapos may sukat ka lang dyan. Hindi na siya, hindi naman lalabas yung tubig dyan, di ba? So, nakatanim lang siya dyan. Pwede nga siyang ornament, Pwede din. At saka pag kakain kayo, tapos kukunin mo na lang. Kuha ka ng isang dahon, buhay na buhay. Tapos pagkatapos mo kumain, ibalik mo sa labas, kuha ka na naman ng isa. So kung nakatira ako sa condo, at marami akong ganito, let's say isang kilerang ganito, nakatira ako sa condo, yes, pwede, Pwede siya. Gawa ka lang ng parang mini riser, para hindi sila mag-compete sa sunlight. Dapat kasi yung mga tanim na-expose. Dapat mayroon siya exposure sa sunlight kasi yun yung kanyang pinapapagkain sa pagluluto ng pagkain ng tanim. That is photosynthesis. So, kailangan mo siyang i-expose sa sunlight. Okay. So, yun ang major requirement. Major requirement. Sunlight exposure talaga. Pero depende yun. Depende yun sa tanim. May mga tanim na full sunlight talaga. Yung kanyang photo period requirement. Isang araw dapat, for example, lettuce kailangan ng about
5 to 8 hours exposure okay. sa sunlight. So, kailangan mo siya ano. Pero Mm. pag 3 hours exposure lang siya, pwede rin yun. Kaya lang, medyo may maapektuhan yung kanyang tubo kasi kulang nga yung pagkain niya. Ayun. Para lalaki siya. So pero ano, Sa tanong na pwede. so you can do this at home. Yes, definitely. Hindi lang basta, folks, hindi lang basta ito gagawin natin sa labas o kung may garden ka, no? And you will teach us, sabi mo, kung walang soil, you will teach us how to make a Growing media mix. growing media mix. Kasi mix yun. Pinaghalong yung mga biodegradables sa kusina. Ayun. Ituturin din pala natin itong kung paano i-manage yung basura sa bahay. Ayun. So, may third benefit pa. I mean, you've got cheaper food, safer food, at nakaka-reduce pa ng Basura. basura. About 80% ng basura sa bahay na hindi mo na tinatapon. Ayun. So, I mean, this is for everybody. This event is for everybody. Yes. At saka, lalo na sa mga barangays, Oo. na nagka-problema ngayon kung paano itapon itong Basura, composite na basura, hindi Oo. sinisegregate. Ito yung paraan Ayun. para bababa yung ating cost ng pag-collect, no? At saka Makakatipid dispose sila. ng basura. Makakatipid sila. Yes, di ba? kasi sabihin na lang natin, isang buwan, 10 beses pabalik-balik yung truck Mm. para hakutin Mm. at itapon yung basura sa landfill. Oo. Pag 80% ng volume bababa dahil nag-container garden tayo Oo. at nag-segregate tayo at nag-container garden, ibig sabihin, kung 80%, 2 beses na lang yung truck babalik sa barangay para aakutin at itapon. At yung tinatapon natin, wala nang nabubulok doon kasi itatapon na lang natin yung yung residual waste. Yung hindi na mapakinabangan talaga. Ay, so that's like 20, maybe even less than 20%. Maybe, depende sa kaalaman ng tao kung paano gamitin yung Ayun. As much as possible, zero waste tayo eh. Oo nga. Oo. Pero dahil mayroon talagang basura na hindi natin mapakinabangan, yun na lang yung tinatapon. Ang importante dito, hindi siya kumakatas. Ayun. Kasi lahat ng basura kumakatas, nag-i-emit yan ng methane. Ayun. Yung nakikita nating haze sa Smoky Mountain. Oo. Parang parang usok. Oo. Yun yung haze niyan, nagkakasira sa ozone layer. Oo. Yun. So, maraming benefits. So, abangan natin sa September 22 kasi ituturo ko kung saan butasan. Ayun. Kasi meron pang mga butas dito para magiging fully functional siya. Tsaka hindi lang ikaw ang speaker, marami rin. I mean, may mga... Ikaw. Ako, I mean, that's just one, ano? Pero we'll have some social entrepreneurs. Miss Maria Angela Villalba, who is the 2007 Social Entrepreneur of the Year. Yeah, and she'll be our guest in the Yes. next one. I hope she She'll will be be our... speaking about social entrepreneurship and how can this be a strategy to as a post-livelihood rebuilding strategy, yung livelihood na magawa dahil sa urban container gardening. Anyway, when we come back, we'll be discussing a few more items about Farm Nation. Don't touch that time.